Lahat na lang yata ng mga hindi magagandang issue kay Liza, para sa audience dito sa Philippines, parang has been ang tingin sa kanya. Paulit-ulit na lang daw yung issue kasi in-unfollow na nga niya itong si James Reid. Lumalabas na parang kinakampihan niya yung si Jeffrey O, yung dating business partner ni James Reid, na di umano nga, nanloko nga ng napakaraming milyones kay Jay. Sa isang event, tinawag si Catriona Gray bilang host ng event. Pero yung kay Moira, medyo parang tingin ng netizens, parang napa-atras siya. Kasi ba't hindi niya pinansin? Naimbita po last Dinagyang Festival sa Iloilo City itong si JK Labajo. Isa sa mga kinanta niya yung Ere. Mukhang hindi nagustuhan nung mayor at saka ng mga council na nagpapatakbo nung Dinagyang Festival kasi ayon sa kanila parang pambabastos. Naku, akala niyo lang po nandito siya. Rose, how are you? Magsalita ka nga! Rose! Huwag ka na umatitude! Marites! Pag-ibig month na! Bago-bago! Diba? Buwan ng pagmamahal. Kaya naman aming chika at intriga sa inyo, punong-puno ng pagmamahal. Well, for the meantime, kami munang Fab 3. Kasi nga, paparating pa lang si PhD na galing sa Bigan. May booking. May booking sa Bigan. Hindi na po pala darating, sabi ni Lance. Pero bago... Sobrang ng sipag niya pag ubabol pa siya. Diba? Alam mo naman, gusto lagi napapagod. Pero bago lahat, bati muna ako sa mga kamarite. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Birthday month ko, Professor Unbearable. Nabu. Nagano'n talaga ako ng birthday month, ano? Ganon ang inyong na Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Wala akong katabi. Kasi yung katabi mo naman si Rose, in spirit. Kasi nga. Mali mo nakikinig yun habang pabalik na bumabiyahe. Alam niyo, pasensya na po kayo kasi paminsan-minsan lang naman po attitude si Rose at ngayon po yun. Alam mo, yan ang hirap pag wala talagang isa. Yung talagang alam mo, pinupulutan ka. Pero winner na winner naman yun for sure. Ano sabi mo, may booking. Kaya balita ako, may mga bit-bit daw na longganisa. 2 days ba naman sila doon? Magnet. Tsaka magnet. Alam mo, ang pinanggalingan, mansyon. Mansyon ang pinanggalingan, kaya alam mo na. Gusto ko vegan longganisa. Anyway, dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe para hindi niyo po ma-miss yung ating mga showbiz-related content. At syempre, yung ating weekly episodes, huwag niyo kakalimutan yan. Diba? Okay, dahil dyan mga Marites, simulan na tayo dahil nagpakulay na si Tetra. Alam mo si Tetra, consistent. Perfect attendance lagi yan. In fairness kay Tetra, at siya ang laging nauunang magpakulay. Nagpapabuena mano lagi yan. Yan ang award dyan. Dapat binibigyan ng award yan. Welcome to. Diba? Ito na pala. Anong welcome Ito na to? po. Ano ba? Welcome na pala kami mga Correct, kasi nga pag-ibig man, talagang punong-puno ng pag-ibig. Correct. Kaya pala naka-ano ka. Diba? Red ba yan o orange? Red. Diba? Sige. Pero sa monitor, fuchsia siya. Fuchsia! Yung mga future. Basta ang tingin ko lang din si Red kung red. Ito na po isang linggong Chismis! Simulan na natin ito. Talaga lang ha. Good news dahil nga Marites University nominated sa PMPC Star Awards for TV. Congratulations naman! Ito po yung episodes ng Marites University sa All TV. Kaya tayo halos sa ilang ilang season. More than one season. More than one season. May get tayo, diba? Ang taray, may tropeyo na doon. So sa pamunuan, mga members ng Philippine Movie Press Club, Star TV Awards for PMPC Star Awards for TV. Maraming salamat sa mga nominasyon. Kasi nominated po ang
ang Marites University as Best Showbiz Oriented Talk Show. At saka kaming apat bilang Best Showbiz Oriented Talk Show host. Pinag-aaway-away pa kami. Pero, nominated tayong apat pero magkakalaban tayo. Sana isa ka na lang, di ba? Oo. Tsaka hindi tayo lang apat ang nominated, tapos tayong apat na maglalaban-laban. Kakaloka yun Yung mga kalaban natin sa show, yung kay Kuya Boy Abunda. Ay, bakit wala siya doon sa host? Hindi, ano na siya, Hall of Famer na siya. Sobrang ang dami-dami niya nang natanggap na. Pero yung show niya, makakalaban ng Marites. Diba? Nominee na kami, Jetro. Ayaw mo na. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa inyo, Gracie, Diego, Sean, kina Jetro, etc. Taray! Salamat sa PMPC sa nominate sa amin. Thank you very much. Napansin nyo kami. Maraming honor. thank you. Ayan eh! Oy, nakakatawa kaya yan. Ano di ba? Nakakaaliw. Sa itong month yata, hindi ko alam kung kailan bang ano. March 23. Kasi may tumawag na nga sa akin kanina. Bakit tumawag? Ay, kasi nga kailangan daw Saan hindi, may souvenir program. So may baka nagpapaano ng ad. Ganyan sabi ko, sige, sabihin ko sa Scat Media at sa ano. Para sa pagpiprint. Doon tayong apat uli, di ba? Greetings from Marites University. Saka hindi, mga kaibigan naman natin yung mga TMPC. So maraming salamat sa pagkakilala. At sa Yun lang, dominasyon. saya lang. Okay, saya. Ay, may nagpakulay na naman. Dahil dyan nagpakulay si Eleanor Fernandez. Nabasa ko na yun. Ng $19.99 US. Thank you, Eleanor. Thank you, Eleanor. Yan. Ano na? Ang bilis, 500 na kaagad yung viewers. Kanina 40 pa lang, biglang 500 na agad. Kasi may nomination tayo. Na-excite din sila. Ito na mga Marites. Liza Soberano, mas kumampi sa umano'y nanloko kay James Reid. Prof? Ako'y nahihiwaghaan lang talaga na. Lahat na lang yata ng mga hindi magagandang issue kay Liza. Dito sa Philippines kasi gusto ko siya nabigyan ng respeto pa rin kasi di ba talagang ang tinatarget naman niya is from regional papunta sa international. Kasi yun naman talaga. Di ba na umalis na siya dito sa stable. Stable parang kabayo lang, no? Ni James Reid. Reid. Lumipat siya sa isang saan ba? Singapore ba? Indonesia? Yes. Doon siya pumerma. Na may mga projects na mabinibigay sa kanya, di ba? Meron pa nga siyang MTV ng kasama niya isang Thai actor, isang sikat na ganito. Tapos may mga magazine cover siya sa mga international blah blah. So feeling ko naman busy. Kaya lang, para sa audience dito sa Philippines, parang has-been ang tingin sa kanya kasi paulit-ulit na lang daw yung issue kasi in-unfollow na nga niya itong si James Reid at saka si Isa Pressman, yung girlfriend. Kasi di ba magkakasama sila dati nung nasa US sila magkakasama sila sa apartment. Parang hindi ka interesado. So, tapos, nung in-unfollow nga ito, nabalita na naman dito sa atin, lumalabas na parang kinakampihan niya yung si Jeffrey O, yung dating business partner ni James Reid. Then na di umano nga, nanloko nga ng napakaraming milyones kay James. Di ba nung nagkaroon ng problema si James tsaka si Mr. O? Di ba nakita si Liza nakasama yun? Oo. Di ba? Magkasama sila sa isang event na sa ibang Thailand yata yun. Parang SG nga eh. Oo, Singapore, whatever. So, yun ang tingin ngayon kay Liza na mga kaya lang nangihina ako kasi big fan ako ng Liz Gen. Pero mas kasi ako kay Ken. Kay Enrique Hill. Love ko yung batang yun eh. Tsaka, every time talaga. I'm sure. Oo naman, di ba? Every time nagkikita kami doon talagang yun. Pero sila isa din, okay din naman. Kaya lang, naaawa ako sa nangyayari sa kanya. Kasi every time na pinag-uusapan siya sa Philippines, para bang one of those na lang siya. Samantalang dati, alam mo, kilalang kilala. Ba't kumampi? Anong meron? Kumampi kasi in-unfollow niya na si James at saka si Isa. So sabi ng mga netizen, mas pinapakita mo na yung totoo mong kulay kasi pina-follow pa rin niya at lagi pa rin niyang kasama yata itong si Jeffrey O. Na ang alam nga ng lahat. Di ba akala naging jowa o jowa? Jowa na nga yata kasi di ba hindi naman nga in-announce din na Enrique kung naghiwalay na sila pero good friends sila. Mga Lisken, mga kapwa ko Lisken, sabihin, i-update nyo nga ako kasi nung time na nakausap ko si Enrique during the film festival, talaga hindi namin diniscuss yan. Diba? So sa tingin mo, sikat pa ba si Liza sa Philippines?
Siguro naman, oo naman. Yun nga lang, syempre, hindi na kasi siya visible sa Pilipinas. Pero, Baka kasi nag-iba na, no? oo, kasi iba na nga yung direction niya. But I'm sure, marami pa rin Kilala pa rin nakakilala sila, sa no? kanya. Yun nga lang, iba na yung, iba na yung gusto niyang gawin. International na yung gusto niyang i-penetrate. Oo, hindi na niya inaano mga ganito. But the thing, kailangan na maintain pa rin. Kasi kung may mga endorsement na interesado dyan, kailangan dami na, alam mo, hindi na siya bumabata. Hindi na siya bumabata, din. Okay ba yun, Dean? Ayan siya kung ano gusto niya. Malimatanda na siya. Okay. Ito na. Ito ang bagong tambalan. Barbie Forteza at Eugene Domingo. Bago mag-BFF at magbabakbakan sila sa Netflix project na Kontrabida Academy. Yung Academy na rin sila, ha? Di ba? Hindi, kasi na-rediscover nga. Kasi nga, di ba, alam naman natin ang pinagdaanan ni Barbie. Ganun talaga mga tao, di ba, kailangan may pagkakaabalahan ka. So, parang na-discover niya through yung kanyang tatay, ang kasama niya dyan na nagtitennis-tennis sila. Tapos nakita ko kasama Tapos, si Uge. ang ano niya ngayon, na tuwan-tuwa sa kanya si Uge kasi parang siyempre, nagkaroon na naman ng direksyon yung buhay daw na niya, schedule niya, gumigising ng maaga, yung mental health, kumbaga, is maayos, yung physical lalo, blah, 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 and so on. So, parang ang tingin ng mga humahanga sa kanila ngayon, parang, wow, bagay kayo maging mag-BFF ngayon. Tapos, eto na nga din. Yes. Bisegue na pala na may project silang Academy Kontrabida at Chuchuchi. Ang puti ng legs ni Barbie. Tignan mo. Tatay niya yan. Oo. Grabe yung legs ni Barbie. Pero sexy yan, no? Yung legs mo ba? Ganyan din. Ganyan din. Si Uge, ang size ng kanya, siguro mga nasa 42, 46. Ang alin? Yung suot niya. Ang laki ha, parang palda ha. Alam mo. Swerte rin nila kasi nga kinuha sila sa Netflix. Tapos yan, lalabas na naman niya sa Sa TV. Sa TV, di ba? Usually ganyan, di ba? Ano to, series? Ano? Parang one-shot deal lang yun. Sino itong merong ano sa Fez? Si ano yan? Si Uge! Tsaka si Hindi. Barbie yan. Si Barbie. Ano yun? Si Barbie, ito ang laki ng ano. Ayun, yun na Hindi, rin. ito babaeng naka-red. Hindi ko alam kung si Barbie yan. Parang si Barbie nga. Hindi, ang laki Parang si ng ano. Barbie rin yan. Tingnan mo. Si Barbie yan. Hindi, ang laki ng ano. Hindi si Barbie. O di hindi. Gagawa. Pero si Uge yung ano. Si Uge yung ano. Baka hindi, parang eksena yan sa pelikula ni Uge. Kontrabida. Yan Hindi, yung Kontrabida Academy. Hindi, ibang movie yan. Ibang movie Pero yan. ito yung Ay, start na yun Becky and Badet. Yan ba yun? Badet? Posible. Nag-start na yun eh. Bahagi yan ng movie. Yung sa side ni Barbie. Sa side niya. Ano ba? Movie o series? Ang gulo natin. Parang movie. Although may movie. Ang alam kong movie na lalabas sa kanya, yung horror movie. Ng Barbie. Si Barbie. Yung P77. Tapos yung silang dalawa, yun yung sa Netflix nga. Netflix. Siguro sa one time lang siguro yan. Gat wala pang ano. At saka hindi, congratulations naman sa mga nagnunumero uno sa Netflix na mga Pinoy. Gaya ng Balota. Correct. Tsaka yung Incognito. Incognito sa show naman, sa series. Congratulations naman. Oo. Pareho daw from Kontrabida Academy, yung Ayun, mga screenshots. nag-start na sila. Ito. Pero parang hindi si Barbie yung naka-red. Kasi ang laki ng boobs. Balay mo lang. Ang shot kasi pag tagilid. Ikaw rin naman, pag tagilid, di ba malaki? Hindi kahit nakaharap. Ay! Talagang nagbate ang nakailan. So congratulations Barbie and Uge at sa mga fans po nila. Abangan po natin sila sa Netflix. At pagpatuloy nga nila yung kaniyang pagtitennis-tennis na yan. Ikaw ba may sport ka pa? At gym lang ako. Ako talaga never ako nag-gym. Gym lang ako. Hindi ko talaga Nag-try ako ng mag-surf. Kaso na, Anong ko? surfing? Oo. Toroy! Nagbalera Kasi ako, doon sa dagat? Yes! Kaso nagkaroon ako ng sa ankle. Ako volleyball lang at saka swimming. Sa swimming pool. Nag-swimming din ako! Swimming pool. Nag-swimming ako sa swimming, in fairness, Ako fencing. Kasi Fencing ka? with Richard Gomez. Toroy! And Juliana Gomez. Toroy! Mag-gym na sana ako kaya hindi na pwede. Dahil Ako volleyball talaga at saka ever since. Ako hindi nag-training Naman ako. ako, Gracie. Si Gracie, grabe yung pagkakatawa. Oo. Yung talagang may pangungut siya. Bakit ganyan kayo? Si Sean ganyan din kanina. Ano araw ba to ng pangungutya? Oo, kinutya siya. Si Jetro hindi nagsasalita. Pati si Dondon. Sabi talaga ni Dondon po yung makeup artist namin si Chesmis ko lang. Nang makita kami siya, huy, bakit kayo na-nominate sa PMPC? Sabi. Ang mating sa akin, pero bakit? Para bang buong pagtatanong, di ba? Itong donita na to. Tapos mamaya si Sean din. Sir,
Yan lang po bang suot nyo mamaya? grabe. Ganyan lang ang suot nyo. Tapos ano sabi siya ni ano nga, ni Hindi Gracie? pagkakatawa. May pangungot siya. Mapanlait sabi ko sila. Fencing sports natin, di ba? Saka yung pagsabi mo na ano ka Gymnast, gymnast. Grabe yung pagkakatawa. Kala mo naluloko tayo. These people are so matapobre. Yeah, indeed, they are. Hindi they are. Okay. Tuloy-tuloy na lang natin. Ito, magandang balita para sa 18 dahil ang SB19, simula at wakas, naglabas na po sila ng bagong ilalabas nila yung ipin to. Merong single to Simula at wakas. At magkakaroon sila ng tour. Grabe, may April naman pagpalakpak. yun. Of course! Alam mo naman mga ka-18, mga makahalimat ko dyan. Diba? Makahalimaw Yan po tuloy yan, single release, February 28. Ang ganda ng cover. Diba? April 25 yung EP release at May 31 ang tour kick-off. Ano ang world na ba to? World tour na naman Hindi ko alam kung world basta siguro, di ba? Ang ganda, maganda yung ano nila, di ba? Mga ano, mga Dramatic. sanga-sanga ng puno, tapos may Tsaka yung apple. Tsaka yung cover nila, yung doon sa Ganda! EP nila, parang sa album na yata nila yun. Ino-nominate ko to best cover. Best cover, no design or stuff. Ganda! So congratulations. Abangan ko yan. Stel, alam mo na mahal na mahal kita. Grabe yung may ganun pang message. Siyempre. Abangan niya yung Stel. mga... Sige na, Pablo. Mga 18, ayun Saka si po. Josh. Lahat na lang. Hindi pa ni lahat. Congratulations naman sa SB19. Ang gundo! Ayan, ayun. Unang labas yan eh. Yan. Ganda nila. Ang ganda nila. Winner! Bravo! First time ata ni Miss Rose na mag-absent, sabi ni Joanna. Naku, akala niyo lang Hindi, po nandito siya. Rose, how are you? Magsalita ka nga! Rose! Okay na umatitude. Ito mga Marites. JK Labajo, hindi pa nag-sorry sa Iloilo City Council. Ano ito, Prof? Kasi nga, naimbita po last Dinagyang Festival sa Iloilo City, itong si JK Labajo. Siyempre, bilang singer, napakahusay naman talaga niya. Medyo yung kanta niya, isa sa mga kinanta niya yung Ere. Na talaga may mga mura-mura dun sa kanta mismo itself. Mukhang hindi nagustuhan nung mayor at saka ng mga council na nagpapatakbo nung Dinagyang Festival kasi ayon sa kanila, parang pambabastos daw, disrespect daw yun sa sineselebrate na Dinagyang being it's a parang religious. It's a religious Religious festivity or what. So parang inihingan nila ng apology, public apology si JK kasi nga Pero kasi alam naman nila na hit song ni ni JK sana. At saka part yun ng song talaga. Oo, part yun talaga ng song. Pero sana kung di pala nila bet yung may ganong song pero gusto nila si JK, dapat sinabihan nila na Huwag kantahin. Huwag isali sa selection yung Ere. Diba? Kaso hanapin rin yun ng tao. Yung mga tao. Minsan hanapin. kasi ang issue ganun na parang hindi porket sikat or pinagkakaguluhan, yun ang clamor ng mga tao, ibibigay mo. Or kung yun nga, sabi mo nga kanina, dapat nag-compromise. Oo, nag-compromise. Kung ayaw ni JK, ay hindi niya tatanggapin. Pero kung sasabihin siya na hindi kasi pwede dahil in respect to the religious celebration, I'm sure naman hindi naman mag-iinarte si JK. Correct. Kasi pwede namang i-bleep. Actually, hindi natatandaan ko ang Eraserheads. Meron din yung meron din. pare ko. Pag meron yung Langya. langya ginagamit. Pero yung original non mura, di ba? yun. Parang ano yan ang tawag niya sa radyo, may radio edit. Yes, So diba? pwede naman yun gawin if, di ba? Para lang mapagbigyan. Pero kasi mawawala yung essence ng Ere kapag walang mura. Correct. Ganda kaya ano song? Hindi ko na- Naalala ko dyan sa insidente na Hindi mo yan. alam song? Ay, hindi mo alam. Dahil dyan, Dahil dyan, eto Gracie. na. Yung ba na? Naku, wala ko hindi ako ko nasa isip nakita. ko sa Eraserheads. Oo, diba? Basta mamaya naisip ko yan. Naalala ko lang dyan, kwento ko, yung nangyari din kay Julian San Jose, naalala nyo, no? Sa simbahan. Sa simbahan naman nag-concert siya, kumanta siya ng Dancing Queen na ang haba-haba na slim, nakagaw na. At least siya nag-apologize kasi talagang feeling naman din talaga niya na mali yung hindi appropriate doon sa lugar. Yung get up niya at saka yung kanta niya. Kasi parang ang dating, parang naging concert venue, para siguro nawala rin sa sarili siya na. Sa altar pa naman yung ginawa. Diba? Sa iba. Doon siya lumabas, O diba? Diba sa mga Katoliko, sagrado yung altar. Doon yung tabernakulo na tinatawag natin, bla bla bla. Pwede namang umawit sa altar, pero syempre kantang simbahan. Ito naman kay JK, stage, labas. Kaya lang, yun nga, syempre mga tao, pag
siguro naiengganyo na magdating May actual explanation pa nila, hindi na raw nila, wala na raw time yung production na i-screen yung kanta. Pero hindi kasi alam nyo na selection yung... Tsaka hindi, kapag nagpo-program, nakasulat yan sa Manila paper sa backstage, di ba, kung ano aawitin. Di ba? Naka-line up yan. At saka kinakausap ang coordinator. Tsaka sikat yung kanta. Yes! Oo. Favorite ko kaya yun. Ako rin. Paano nga yun? Ano nga ba yun? Sige nga. Ano ito mga kasama, ang mga kasama. Si Jetro Pat ang tinanong ninyo. Jetro, paano ba yun? Ano ba? Huwag niya na pakantayin, mama, maano pa tayo. Basta yung But anyway, siguro feeling ko naman in time. Mag-ano yan si JK. Kasi si JK, masunuri naman yan. At saka wholesome naman yan. Talagang imahe lang talaga niya na medyo may pagkarakista na akala mo naughty or what. Pero mabait po yan. O tsaka hindi, magaling na musikero si JK Labaco. Correct. Okay, ito. Pia Wurtzbach, nanawagan ukol sa negative online behavior. Mr. Fu? Eto na. Kasi nga, i-flash natin. Kasi merong, meron siyang story na meron siyang post na may dala siyang Hermes na bag na kulay itim. Tapos, sinabi nung netizen sa kanya, why black and brown Hermes purse is all you've got? Para madaling iterno, hindi afford ng unique design. So, pati ba naman yun? So, pinangialaman. Pero, siguro feeling ko, pwede nang palagpasin ni Pia yun. Yung ganun lang. Sige, dahil bag lang naman yan. Pero ibang sumunod. Iba yung sumunod kasi. Praying for your divorce soon. Kakaloka. At sinabihan pa siyang user at sana na daw ay ma-realize yun ng kanyang nyowa na user siya. So doon na medyo pumalag na si Pia. At saka very malicious yung linyang pero mas maganda nga if. Ito pa, sinabi na mas maganda doon na iwan siya, nabuntis na siya para maging single mother. Grabe naman. Tapos may manifesting pa. Oo, sinabi pa nung netizen manifesting. Ang sarap kutusan. Diba? Kaya Sana mo lang si Pia. Diba sabi ni Pia, parang ano ba to? Parang New Year na, bagong taon 2025 na, nag-Chinese New Year na. Sana naman. Asim-asim nyo. Sana naman, yung balita na natin yung ganong behavior online. Pero hindi na sila ganun eh. Malakas ang loob nila. Kapal ng mga mukha. Tapos wala naman mga follower yan. Tapos wala naman din mga naka-private yan. Tsaka parang medyo syempre, naapektuhan na si Pia. Sabi niya, hurtful din pala kapag may mga ganyang statement. Diba? Siyempre. Personal na kasi yun na gusto mag-manifest na mabuntis siya, maging single mother, at hiwalayan ng asawa. Ano ba yun? Kailamera. Diba? Sobra. Parang hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling yung galit. Correct. So, pero tama naman yun. Wag naman tayo maging judgmental at alam nyo na, kung ayaw nyo i-follow yung isang tao, di wag nyo i-follow. Or kung nagpo-post man siya, wag ka na mag-comment kung wala kang maganda talagang sasabihin. Kung fina-follow mo sila, tapos na-realize mo, ay, ang tsaka na ng mga ginagawa nito. Di, unfollow mo na lang. Ba't kailangan mo pang tirahin o kailangan mo pa atakin? Yun na nga, hindi mo na nga fina-follow, nininega mo pa. Sarap mo talagang buktasin. Sarap. Kaya kasi mabait pa si Pia, hindi niya pinangalanan, hindi niya pinakita yung pangalan. Alam mo, malaking tao yan tayo nga, di ba? Natitira rin tayo, di ba? Grabe, natitira din tayo. Diba? Pag tinitira nila, pag nasasarapan ako, go! Pag hindi, sorry. Diba? Kaya minsan may mga Bakit? Pag masarap naman yung tira. May tira bang masarap? Oo naman. Yung masarap. Nahilo ako? Masarap basahin, magandang pakinggan, yung mga choice of words. Boga, pero alam mo, tinitira ka na ng pailalim. Lalo yung mga pailalim talaga kung tumira, ha? Ibang klase. Rose! Rose! Bumalik ka rito, Rose! Pero alam mo, ito yung mga pagkakataon na minsan talaga yung mga celebrities, minsan kailangan na rin pumalag. Diba? Magpakita na rin sila ng tapang ako mga nila. ganyan yung minsan sa sampulan mo rin talaga. Okay lang yung may mga bagay ka talagang pinapalagpas. Pero kasi minsan nakakairita. Siguro kailangan may sampulan ka din para naman din maging lesson yun sa iba. Tsaka para malaman din nila, hindi rin pala basta-basta nandidedma. Mapalag din pala to. Pero kasi yung iba kaya sila nagaganya para pansinin. Magpapansin, totoo. Oo, di ba? Hindi ko pinapansin yung mga nang titira. Hindi mo Oo, kahit nasasarapan ako, hindi ko pinapansin. Grabe na naman. Inulit na naman niya sa Nonchalant. Wow, thank you sa 1K live viewers natin. Ang bilis! At sa mga nagpakulay sa atin, nandiyan si Mary Ann
SK ba? Oo. Ng 1,900 won? Wow! Apple Jimenez ng 9.99 USD. May message yan pero mag-recess na lang babasahin. Ito muna. Ito. Yorme Escamoreno pinaligaya ang libo-libong seniors sa Maynila. Yan ang masarap! Kasi pa naman first time na uling makarap si Yorme, kaya nga doon sa isang sinihan sa Manila, yun, nagdatingan yung mga seniors Isang doon. sinihan? Oo, yung sa malaking sinihan doon. Sa sinihan batch ginawa? by batch kasi, oo. Taray. Batch by batch ng... Eto. Ayan yata. Ayan. Oo. Ayan yung kanina yata. Oo, ayan. Di ba nandiyan ka? Oh, yan, I was there. Wow! You were there. Sino ito nakatayo? Ba't hindi Hindi makukompleto ang event kung walang Junardo. Oo, kaya punta ni Yorme. Siyempre, pagpapinunta ko, baka yung mga kakilala ako rin sa Kuyugin nakasama, ka. Kuyugin ako na. Oo nga naman. Yun, sama mo kami kay Yorme. fairness. Pero kita-kita sa mga mata ng mga seniors na yung kasiyahan na makita siyang muli kasi tagal-tagal na uli, di ba? Sino ito nakatayo? Mga senior, mga konsehal niya. Mga konsehal Hindi, niya. tsaka hindi. Nung nanunungkulan naman talaga si Yorme sa Maynila noon, isa sa mga mga grupo niya paborito talaga. niya, o yung mga binibigyan niya ng pansin, mga senior. Kaya yeah, papadala true. siya nung panahon ng pandemic, papadala siya ng Ensure na gata. Yeah. At may kasamang Ensure yung Sponsor Jollibee. niya yun. Yung mas binamigay niya sa mga At saka naalala, bagit mo na lang din yung pandemic. Doon nga pinanganak ang ugbo di ba? Doon ipinanganak yung ugbo sa mga panahon na yan. Tsaka hindi, may nabasa ako, yung meron daw binigay na TF niya para sa healthcare ng Maynila. Yung pinamigay niya. Previous TF niya yun. Yun. Para sa cancer patients sa PGH. Nung time na yun na. Di ba, naggumawa siya ng pelikula. Uy, si ano to Si Angkas. Si Angkas yan, yung head ng Dito, Angkas. sir, Si George Royeca. Nag-ano siya parang nag-sponsor din siya ng meron siyang Yorme's Choice sa Facebook. Yun doon ko nakita. Hindi, parang sinabi, yung mga dati niyang talent fee, parang inipon. Tapos yun ang dinonate niya doon sa healthcare ng Maynila sa PGH, Cancer Ward, mga Tsaka nung time bata. lumalabas, gumawa siya ng pelikula nung yung sa Made in Malacanang tsaka yung sa pampelikula niya. Yun. Sa TF niya doon. Yun ang dinonate Very niya. good. Kasi nakita kaibigan natin yan si George Royeca ng Angkas. Sa party list naman siya. So, kasuporta pala dyan. Pero alam mo, sa lahat ng bising kumakandidato at nangangampanya, si Yorme ang pinaka-fresh. Parang hindi nakahagard, no? Kanina yung sa mga nakalot, siya lang talagang artistahin talaga. Sorry with all due respect mo. Hindi siya hagard. Dalawang batch meron sa Hamaga. May sa hapon. Siyempre, alam mo naman. Pero you attended both events. Isa lang. Isa lang. Pero yung pinuntahan mo, pang-umagat, pang-hapon na. Si Miss Weng. Miss Weng! Hi, Ice! Stop niya. Miss na namin kayo. Alam mo na. Ayun na naman si Ambet sa pag-miss. Basta hindi siya na-miss. Alam mo naman si Ambet, yung pagandang biodegradable. Parang ibang mga senior. Baka maniwala sila. Nabuhayan ng, ito na si Yorme, ito na naman, di ba? In fairness. Ang saya lang. Sana ganyan yung mga... Kasi Isko is coming back. Yes. Kailan ba naging Coming back. Kailan nag-start ang kampanyahan na ba? Sa March Official pa na siya. yun Sa March pa sa for the local. Local. Sa Feb, next week yata, Feb, yung National. national. Kasi nakakapanood na ako ng mga debate at natatawa ako dito sa mga senatorial balls. Si Yorme ba, hindi mo nami-miss? Of course! Sabihin mo! Sobrang miss na kita, Yorme. I love you. Birthday ko. Grabe! Yung pagka-miss. Diba? So, 1.1 na, tayong tatlo, Okay. So bakit ang sinasabi mo, bakit wala si Rose? Ikaw talaga. Parang, okay, tuloy tayo mga Marites. Ito, Quezon Movie, arangkada na. Ito ang third installment sa Bayaniverse ng TBA Studios. Ito po yung pelikula ni Gerald Tarog na siyang gumawa ng Diyos din ng TBA na General Luna at Goyo, Batang General. At ang una nila, yung cast reveal nila si
Benjamin Alves, Simon Compiado, tsaka si Therese Malbar. Pero hindi ko alam kung ano itong mga role nila. Pero magsisimula na yan itong March at sa late this year ang showing. Ayan po, ayan kanilang. Hindi ko alam kung story ko niyan. Uy, si Aaron. Aaron Villapor pala kasama pa rin. Yeah, si Chris Villanueva. Ano na ba yung si In fairness, Chris? si Mon Confiado, lahat ata ng mga historic films nandun siya, no? Kasi galing kasi. talagang pang-historical talaga ang mukha niya, no? Pati sa mga horror, no? horror. Lahat ng feng shui siya nandun Magaling naman na artista kasi magaling naman to. siya. Sinong Emilio Ginaldo role niya, sabi ng voice-over natin. okay. Si Joris Gamboa ba tong isa? Yes. Tapos sino yung Joris katabi ba? ni Bon Confiado na parang naka-Muslim na, Si ano? Romnick Sarmiento. Si Romnick Ba pala yan. Ang lakas mo na. Galing mo naman. Oo, tama. Ay, may Rod. Si Hindi Don siya Rivera. nakalagay eh. Pangalan. Di ba nagkaroon na ng movie na Quezon na ginampanan ni R.K. Bagatsing? Hindi ko lang alam. R.K. ba? Hindi, si Raymond. Raymond Bagatsing. Ewan, hindi ko alam. Hindi ko alam. Naging, pong award winner. But anyway, ito magiging series ba ito o movie rin? Pangatlo yan eh. Third installment yan sa Quezon kanilang movie. Bayaniverse. Yung mga bayani dati kasi. yung General Luna, yung Goyo. Kasi ito na Tapos ito na Quezon. Well, ako, maganda pa. Susunod doon nila doon, Nardo. Kung isa sa pelikula ang buhay mo, sino ang Ayan. gusto mong gumanap? Ayusin mo ang sagot. Sinong artista gagawin Nardo? Yan. I'll cross the bridge when I get there. But there is no bridge. I'll just build the bridge. Ayan nga si Gerald Tarog pala at saka si Rod Yes. Rivera ang ano. Ayaw mo ba si Mon Confiado na gumanap bilang Pwede June rin. Nardo? Huwag Pwede na. rin, magaling. Kaso siya rin ang gumanap kay Ray de la Cruz. Kasi, wala nang ano. So mag-iba na tayo. Isa ikaw sa tingin mo sino? Magpapa-audition na lang ako. Ay. Di ba? Yung gumanap kay April Boy, gusto mo? Kaso nag-April Boy na siya. Oo, nice. Ikaw na lang siguro. Parang hindi na ako may Dapat mag-survey kayo! Sino pwedeng gumanap na June Nardo sa biopic niya? Sabi ko naman, parang pinapatay mo na si June. Bakit naman may mga buhay naman na ginagawa ni... But MMK, di ba? Ginagawa niya yung MMK buhay. yun, ito kasi sinasabay mo doon sa Hindi. series. Bayani naman yun. Bayani naman siya. Agbayani. Dahil dyan si Bayani, Agbayani na lang. Ay, Bayani, Yani. Kaibigan ko yan. Yani, hi, hello. Thank you so Ako na much. nag-isip tuloy ako. Online Sino ni kaya? Marta Amping for 199 pesos. Okay, ito. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! People are so Ayan na, ano bang ugba? Ito, Mr. Ay, Mr. Fu, ako ang Ito, ugbo. Catriona Gray, dinedma si Moira de la Torre. Nako, eto na nga. May video na kumakalat. Sa isang event. Sa isang event. Actually, ano to, parang dental clinic. Yeah. So, sila ay mga endorser. So, nandun yung, ang eksena, ang setup, nandun yung dalawang may-ari ng dental clinic, si Moira, si Miss Maricel Soriano, at isang taga-PBB na winner na I'm sure sikat siya dahil kinuha siyang endorser. Sorry, hindi ko po alam yung Pero pangalan. hindi na naman kilala ng may Marites video yun. University. So, ayan. May video ba? May video. Okay, so sige. ipakita natin yung video. Tinawag si Catriona Gray Yeah. bilang host ng event. Okay, Sige, tingnan pasok. Pasok VTR. Tingnan nyo, kayo na humusga. Ayan. Kung hindi ba niya talaga pinansin Ayan, di talaga. si Moira de la Torre. Ayan, na. akyat siya. Akyat siya. Tapos bineso niya dyan yung dalawang lalaki dyan. Iyan yung may-ari ng dental clinic. Ayan, may-ari. Ayan na si Moira. Si Moira, nilampasan. Ayun. Si Maricel hinawakan, nilampasan. Tapos upo siya, kuha siya ng microphone dyan. Actually, si Miss Maricel, hindi rin niya bineso, pero hinawakan niya. In-acknowledge niya. Parang,
yun na. Catriona yun. Her way of saying, hello. Parang pero hindi rin niya pinansin yung babaeng isa. Pero kasi, yung isa, posible ba kasi hindi niya kilala talaga. Pero yung kay Moira, medyo parang tingin ng netizens, parang napa-atras siya. Tsaka nilampasan talaga niya. Hindi, parang nung nakita niya, parang gumanon. Well, base doon sa kuha ng video, ha. So, iniisip ng mga tao, ano ang conflict ni Moira at ni Catriona? So, Conflict agad? kasi ba't hindi niya pinansin? Tsaka, di ba tayo naman sa showbiz kahit, di ba, kung hindi mo man personal nakakilala pero alam mo na personalidad siya, syempre papansinin mo. Tsaka nandun siya sa hilera ng mga guests. Balikan lang natin, parang last episode, di ba, sinerch ni Rose. Dami-daming Na hindi na unfollow. pina-follow ng mga cornerstone artists si Moira. Katulad nila Eric Santos, Sam Milby, Yeng Constantino. Naku, sorry, marami pa. May iba pa. Marami pang iba. Okay, so si Catriona ay cornerstone din. Dati. Oo. So baka connect. So Tapos, si Sam Milby, isa rin sa nag-unfollow kay Moira. correct na cornerstone din. Tapos alam din natin lahat ang history na si Sam at saka si Catriona ay dating magjowa. Oo, So, pero- doon kinoconnect ng lahat na parang, alam mo yon. Parang ewan. Si Kai Hindi ko daw alam. yung PBB na hindi pinansin. Si Kai. Ang pangalan po nung babae na isa ay si Kai na taga-PBB po. Si Kai. Ayan. But anyway, may ibang kwento pa rin dyan kay Catriona kasi sa isang event din naman. But anyway, tuloy mo lang yun sa'yo. Hindi, yun. So, yung tingin nila, baka may something yung grupo ng Cornerstone Talents kay Moira. Dahil sa pagkakatanda ko, si Moira ay naging Cornerstone din na nawala na sa Cornerstone. Doon nga siya sumikat sa Cornerstone. Kaya nga. So, parang ang mahiwagang tanong, ano ang issue nila kay Moira? Di ba? Di ba nabanggit nga ni Rose last episode na marami na naririnig about the attitude daw of Moira. Pero hindi naman natin sigurado kung ano ba yung issue nila kay Moira para i-unfollow nilang lahat. Sabay-sabay. Oo, si Moira. Tapos, eto pa, nagkaroon pa ng eksena na medyo, pag nakita mo talaga, napa-atras talaga si Catriona. Nung Isipin mo nakita talaga niya, na parang obvious yung ginawa ni Catriona. Parang napag-ganon siya. Siyempre, ang sabi naman ng iba, baka ayaw lang kasi siyempre makipagplastikan ni Catriona. Kung ayaw niya makipagplastikan, so ibig sabihin, meron talagang issue. Di ba? Kasi kung hindi naman ganun kalala yung issue, pwede mo naman palagpasin. At Pero pwede naman kasing si Moira yung nag-initiate. Na pag-akit ni Catriona, pagtawag sa kanya, pwede rin siya naunang bumati Buti hindi lang pinansin. Oo. Ay, kung sinampal. Di ba? Di ba? mas bongga yun. Kasi si Maricel, makikita mo yung reaction ni Maricel nung hinawakan niya na ganyan. Talagang all smile naman si Maricel. Tsaka hinagod niya yung Catriona yan, di Oh, ba? Miss Universe yan, no? Na eto na nga, sa konektado isang issue pa, na Kay sa isang, Moira. dito rin kay Catriona, na parang sa isang concert naman, makikita mo parang humihikbi yata itong si Catriona. Hindi, sa concert yan ni TJ Montero. Ayun, Saturday, tama, nandoon kami sa Araneta, nasa gilid kami. Tapos, two seats apart lang siya dito kay Sam Milby. Para medyo malapit lang. Kinunek na naman ng mga netizen na di umano nga parang ang bigat ng pinagdadaanan na, alam mo, dahil nag-break or what, dahil may mga naglalabasan na kailangan daw i-prioritize. Ayoko nang gamitin si Lord na ganito. Basta may mga ganong chismis na parang ang sakit-sakit na yun ang dating kay Catriona. Hindi, kasi emotional ang concert ni TJ dahil marami mga hugot songs yan. So baka parang na-pa-emote siya. Masyadong nakarelate siya. Ba't naman yung iba mga nandoon? Na hindi naman naka-emote. Ay baka syempre Wala silang emotions. Kasi ando doon sina Maymay, ando doon sina... Mga nonchalant. Nonchalant. But anyway, going back to the... Ayan na. So, di natin alam kung ano talagang issue ni Moira. Pero Dahil dyan, i-guess natin si Catriona. Si Moira. Sa mga hindi nakakakilala, yung kilala namin si Moira, sabi mo nga, di ba kilala mo si Moira, di ba? Hindi. Hindi Iyan yung kumakanta na parang lasing lagi. Hindi ko nga yung kilala. parang inaantok. Hindi ko nga kilala. Huwag mo ipilit. Alam mo, sikat na sikat siya. Dami niyang hit songs, ha? Hindi, alam nyo ba, bago ko umalis sa radyo, si Moira ang pinakasikat na singer na per hour, kailangan meron akong Moira na kanta na isa. Per hour, ganun kasikat yung time ni Moira nung bago ko umalis ng radyo 2 years So ago. parang sinabi mo na hindi na siya sikat ngayon. Nung time ko, masikat siya. Ay, ngayon wala na ako sa radyo, so hindi ko na alam. Hindi na siya sikat. Hindi ko alam. Hindi, sikat pa rin siya, I'm sure. Wala namang hit song Maraming eh. songs eh. Ano na? Dati marami. Dati marami, oo. Eh ngayon, wala na. Di ba isang kanta lang naman, sikat
ka na mag-hit eh. After that, wala na. After that, Then si Moira naman may mga One hit follow-up. wonder. Pero hindi naman siya one hit wonder. Hindi. Basta ang dami niya mga songs. Marami So, siya mga songs. Basta pag song naman nakakaantok at parang tinatamad, parang lasing, si Moira yan. Naging tatak na niya yun, yung parang hindi binubukay yung bibig. Ganon. Pero style na niya, siya lang yun. Kung iba yung mga Regine, tsaka ganyan. Parang. Hindi niya. Bakit ka nagaganyan siya? Siya talaga. Sagutin niyo muna yung tanong kung sino pwedeng gumanap na Junardo. Ay, may pull down. O ngayon, tapos after that, Wala pa ako napipili doon sa mga sinabi niyo. Mag-iisip pa ako. Okay, ito na mga Martes. Jessica So, Beth Sharon Cuneta na gumanap sa life story niya. Kita mo? Pinag-uusapan natin yung mga love story. Diba? Kaya ako nga naisip. Kumihilera ang Junardo. Jessica Soho, Junardo. Ganon level. Anyway, so parang si Janice Navido yung nagtanong. Parang na-ambush interview niya si Jessica Soho. Parang Chinese New Year naka-red si Miss Jessica. Ayan, yan ata. Ayan, So parang tinanong siya ni Janice na, ma'am, kung gagawin po, kung isa sa pelikula po ang buhay ninyo, sino po ang gusto niyong gumanap? Ang sagot ni Jessica, awkward nga siya. Sana maipalabas siya pag wala na ako. Sabi niya gano'n, bakit naman po? Tapos parang na-cut yung video. Tapos biglang, hindi, sige po, sino na lang po ang gusto niyong gumanap sa inyo? Actually, parang may kumausap kay Miss Jessica, so parang hindi na niya nasagot. Pero alam mo, very polite and courteous yan si Miss Jessica. So parang alam niya hindi pa niya nasasagot. So kahit nakatalikod na siya, humarap siya ulit. Sabi niya, Sharon! Sabi niya, yun lang naman. Tapos, thank you po. Nagano na yung mga reporters. Kasi syempre parang awkward si Miss Jessica dahil showbiz yung tanong. Pero at least sinagot pa rin niya. Magaling yan, mabait yan. Mabait yan si Miss Jessica. Kaibigan ko yan si Jessica at idol natin yan. I'm sure Pati si naman. Sharon, of course. I'm sure naman kaya ni Miss Sharon Of course, si Sharon pa. Tingin mo, Jun. Mega. Yes. At least siya, may Sharon na. Ikaw. Wala pa yun. Wala pa. Who will gamble? Malay mo, yung produce ng Scott Media. Si Yorme mismo. First film venture ng Scott Media ang Nardo. Teka lang, bakit hindi na si Yorme ang gumana? Di ba pwede? Pwede din O si pala. Joaquin. Kasi busy siya kasi mayor na siya by that time. Pwede si Joaquin na lang. Pag bata, batang Nardo, Batang Joaquin. Nardo. Sige, Joaquin. Hindi Ayan. naman tayo Batang makina Quiapo, tayo. no? Ha? Hindi man ito batang Quiapo. Batang Nardo nga. Ay, siyempre, sisimulan sa pagkabata. Siyempre, simula mo sa bata eh. Kaya nga. So, sino na yung medyo kasagsagan mo? Pero tagasampalo ka na nun. Oo nga na, si Yorme, pwede. Buong topic. Tsaka ang ganda, Nardo. Tatalunin mo yung Narda. Quezon, di ba? Yun ang umpisang sisigaw, Nardo! Di ba? Ding ang... Ding ang bato. Din ang bato. Nardo. Ding ang bato. Yun ang tagline. Bongga. I love it. Pag magiging Susan Africa na magiging Nardo! Tapos pag Susan Africa moment na Nardo tapos may ubo. Nardo. Ganon. Ay, naku. Saya. Yes. Ang ganda. Nardo. Din ang bato. Taray. I love it. Ang ganda ng title. Pang Metro Manila Film Fest. Manila International. Ay, sasama kami. LA. Na-move naman yata, di ba? March Matutuloy na. March tuloy. Ito, Susan Africa muna ako. Miguel Tan Felix, nireplyan na ni Sasha Padilla. Prof. Yes, kasi nga itong si Jashing, tawag po natin kay Jasha Padilla, talagang napakahilig po niyang nagpo-post ng mga pinapanood niyang mga teleserye, ganyan-ganyan. Nung nag-end na yung Lavender Fields, talagang nagtanong siya. Sabi niya, tapos ko nang panoorin, gandang-ganda daw siya doon sa series na yun. Ano naman daw kaya yung next na dapat niyang panoorin? Tapos nagkataon, this was mga early, mga mid-January. Nagkataon itong si Miguel Tan Felix naman, sinagot siya, nag-message, na sabi niya, hello Miss Yaja, try niyo pong silipin yung mga batang riles. Sabi pa niya ganon. Tapos inabot yata ng 12 days bago yan nasagot ni Miss Yashing kasi yung mga fans ni Miguel,
parang parang pinupush. Miss Shasha, pansinin nyo naman po yung message niyo ni Miguel Tan Felix na ganito, ganyan. Hanggang parang napilitan kasi nakita dumami yung nagtatanong kung nabasa daw. Hanggang nakita nga ni Shasha 12 days after dahil sabi niya nakapanood na siya nakakuha na siya ng bagong pinanonood which is yung ang Incognito nakasabayan nitong Batang Riles na maganda daw at tuwan-tuwa siya dahil yung director yata doon stunt director or something naging stunt director niya doon sa Shasha sa tour na tinagot niya na rin finally itong si Miguel Tan Felix sa sabi na thanks for the reco, we'll watch it next. My apologies, did not see your message earlier. So masaya lang. Maganda naman. Tsaka hindi mabait si Miss Shasha para pansinin pa niya yung ganyang comment, di ba? Parang playtime lang, pero mabait talaga si Miss Shasha in fairness. Pero nakakatuwa din, napaka-sport naman din nito ni Miguel Tan Felix. Kasi di ba, kahit alam niya magkatapat yung programa, hindi talaga siya parang naaliw lang din siya doon sa pagtahanap ni Shashing ng susunod na papanoorin. Si Miss Shasha yung diva na walang ugaling diva. Totoo. Diba? Pero may kamahalan siya, ha? Ay, kasi naman, Shasha naman siya. Nung minsan nag-booking ako sa kanya. Tsaka ini-effortan niya yan. Per song, 250K. Oo, bongga tapos hindi na naman. pwedeng lumampas pa. Pero yun yung kaano niya, kasikatan niya. Pero bongga naman si Miss Shasha. Song lang yun, ha? So, isang song lang. Song lang. Oo, bakit? Wala, natanong ko lang. Ko naman, ha? Si Miguel Tan Felix ba hindi pwede maging Junardo? Pwede rin. Batang Riles yan eh. Batang Malapit na sa Riles ang palo. Sa Riles. Oo, pwede rin. Siya na yung Dean ng bato. Oo. Di ba? Hindi, sa Batang Riles, sa labas si Ai de las Alas, nabasa ko kanina. Simula today yata, bilang Yaya something. And speaking of Ai, mga shoutout niya ngayon sa song. May bumili raw ng sing-sing yung yung ex-nyowa. kamite niya daw, yung nyowa. Sabi, bakit? Hiwalay na ba? Divorce na ba? Hindi pa divorce sa misis, ha? Sabi ko sa'yo, ngayon pa lang nahihig mas Nagsisink in. Alam mo, naalala ko sa kanya, si Pokwang. Di ba naalala mo si Pokwang nung time na sila nung ex niya, na gusto niyang palayasin and everything? Oo. Kaya sa mga hindi nakakaranas ng gano'n, madaling mag-judge eh. Pero since pinagdadaanan ni Ai o ni Poco, pinagdaanan na yung ganyan, parang feeling ko may laman. Saan kayo mauuwi yan, June? Aileen, bisita ka nga dito sa amin. Yung po si Ai po yun. Okay, mga Marites, ito malungkot na balita. Dahil ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu pumanaw na po. Yun po yun sa Meteor Garden. Yes. Kawig niya si Kim Chiu, Diba? Marami talagang nagulat kasi alam naman natin na naging bahagi ng pamumuhay at natin ng Pinoy pop culture noong 90s. Si Barbie Hsu na mas nakilala natin bilang Sunshine sa Meteor Garden. Sunshine! At kasi syempre bata pa siya, 48 years old. Tapos kaya talagang ginulat tayo nung balita. Talagang ang daming pumunta sila sa Japan. Doon nga siya na-diagnose na may pneumonia at yung sister niya mismo yung nagkumpirma na pumanaw na nga siya. Ang daming naapektuhan syempre na alam mo na mga Pinoy na mahihilig sa ganyan. Bago pa talaga nagkaroon ng mga Korean invasion at K-pop na nauna talaga sila. Garden. Tsaka ang taas ng rating niya nung pinapalabas. Yes, phenomenal talaga. Phenomenal talaga yung Meteor Garden na ipinalabas sa Pilipinas. At isang beses talagang nagkaroon pa ng replays. Ulit. Tapos doon na uso yung nangungulit na tayo ng mga VCD, ng mga CD na bawat isang episode, na kapal-kapal na nung collection natin ng ganon. Kaya marami talagang nalungkot, lalo na yung mga sumubaybay sa Meteor Garden at talagang naapektuhan ng karisma ng isang Sunshine. Maganda siya, tsaka magaling. Di ba, dito si Rose, siguro marami pa siyang Actually, si Rose ang una ko nakita nag-post na lungkot siya. Mas nag-post pa siya kaysa mag-post dito sa atin. Diba? Hindi mo lang nagsabi na nandito pa ako sa mansyon. Rose, alam ko na baka kaya wala si Rose. Nagdadamdam. Nanonood yun sa Nakikinig or nanonood na balay. I doubt it. Kasi kung nanonood siya, nag-message na siya. Ay, marami siya pinami-message. Pinanindigan na niya attitude siya today. Nakatulog siguro ulit. Pero sa lahat nga po, katulad nga na sinabi natin na pabalita kasi tayo naman mga Pinoy, di ba, minamahal natin ng mga Koreans, mga Hollywood na ganyan. Basta napapalapit sa ating puso at nagugustuhan natin. Kita mo, nangyari nga, nalungkot. Ang daming nalungkot. Marami talaga nalungkot. Nung narinig ko yung balita, ay,
Wala si may naiwan siyang Sunshine. asawa, di ba? Tsaka anak. Oo, actually, isa sa mga chinek muna nila kasi nabalita na yan pero wala pang confirmation. Pero nakita nila yung ex-husband na daw na nag-change ng profile picture tapos itim. So parang medyo lalo silang Na-confirm. tataranta na parang, Oo. naku mukhang totoo ata yung balita. Hanggang sa kinonfirm nga nung mas nakakabatang kapatid ni Barbie Shue na pumanaw na nga si Sunshine. Yeah. Okay. Yun lang, Malungkot condolences po. Hindi tayo ng malungkot, kakainis. Correct. Dahil dyan. Dahil dyan. Din ang bato! Ito na po, yan po ating isang linggong Chismis! Daho, susunod na!